Sa tingin niyo po, if you're saying na from Marines, naging Marites, tapos kanina sinasabi din po ni Representative Franz Castro na pusit tactics yan, inililihis yung mga totoong nangyayari talaga, meron na po ba kayong idea who's behind them kung sakali man? Oo. Kahapon po kasi minonitor din natin kung saan talaga lumalabas yung mga kopya ng affidavit. Hindi pa nga siya in-upload or nilabas as a PDF file, pero as kumbaga na-scan or na-picturean ng mga pages ng affidavit. Tapos lumabas pa talaga dun sa mga page gaya ng sabihin na po natin, Paolo Duterte supporters, ganyan, at iba pang mga pages sa Facebook. So nagtatry sila na i-sway na naman yung public opinion to their benefit, tas mag-garner ng tens of thousands of reactions in support of them, no? So gusto nating masagot ito kaagad kasi nga hindi pwedeng hinahayaan yung mga pinapakalat nilang mali, no? At yung difference po kasi ngayon, actually na-take note po namin months ago pa sa TikTok. Yung mga listahan daw ng mga nakatanggap, andyan na rin yung pangalan ko eh. Pero ngayon, sinama na talaga nila sa affidavit para mas mapag-usapan, feeling nila magiging ng traction, pero pinapulaan na natin yun. Oo. So you're saying na ang mga Duterte, tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang nasa likod nito? Kasi parang sinasabi nyo, monitored nyo na lumabas dun sa mga Duterte-affiliated Facebook pages? Yes, so yan po yung isang nakikita kong pattern. At yung mga pinapangalanan din sa affidavit ay kumbaga all in lahat. Basta ang pagtingin ay bumibira, no, sa mga Duterte. Siyempre kasama dyan yung mga aliado ng Administrasyong Marcos. Pero sinama din yung Makabayan Coalition na kinikriticize, hino-hold accountable yung mga Duterte at yung mga Marcos din naman, kahit simula pa lang ng term natin noong 2020. Oo, kagaya po ni Senator Antonio Trillanes ang sinasabi niya plano niyang magkaso ng cyber libel dito po sa mga lumantad kahapon. Kayo po ba, anong plano po ninyo sa Makabayan Block? Sa amin po, in-explore pa namin yung iba't ibang options kasi kung sa usapin lang po ng cyber libel, titinan pa namin kung doon po kasi sa press conference, at least kung sa part po ng Makabayan Coalition, hindi pa outright na pinangalanan kami. Pero dahil nasa affidavit kami, so pwedeng iba yung maging approach namin. Tapos given din na based on our stance dyan sa cybercrime at cyber libel, careful po kami na gamitin yung cyber libel. Kasi nga, sa bagay naman ng iba, inaabuso siya. So sa amin, we will have a more careful track sa pag-deal with sa ganitong matter. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.